Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, broadcaster, vlogger from Albay, Bicol Region. Bago natin pag-usapan yung mga issue ngayon, kasi may statement na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa result ng eleksyon. Pati yung alyansa campaign manager, si Congressman Toby Chanco. At pag-usapan din natin yung naging statement ni Senator Bato, yung panalo daw niya mga kababayan, protesta ng mga Pilipino sa pagka-aresto kay Digong sa ICC. Yun na naman po ang mga propaganda nila ng mga DDS. Kahit magprotesta pa through votes, hindi na po mababago yung nangyari kay Digong. Ang makakapagbago lang kung manalo ang defense ninyo sa trial doon sa ICC. Masyadong malabo po kasi more than 30,000 yung na-AGK. Baka nga hindi na magtagal may panibagong warrant of arrest na issue yung ICC, ipadala na naman po sa Interpol. At yung pagkapanalo ninyo ni Senator Bongo, masayang lang. Di ba? Hindi man po yung mga mamamayang Filipino, mga botanting mamamayang Filipino, ang magdidesisyon sa kaso ni Digong sa ICC. Yung mga judges, tama po yung ating mga analysis mga kababayan. But before natin pag-usapan yan, dito muna tayo sa joke time para iwas stress. Padala ni Ruby Isgira sa klase. Tinanong ng teacher yung estudyante, sino niya ang pumatay kay Magellan? Sabi ng estudyante, ma'am, pwede clue? Di binigyan ng clue. Double L niya nagsisimula ang pangalan. Sagot ng estudyante, ma'am, Lito Lapid. Na-influensya ng eleksyon po. Number 11, si Lito Lapid, nanalo naman. Sabi ng teacher, inuulit yung pangalan. Sagot ng estudyante, ma'am, Lito. Talagang may diferensya mga kababayan yung educational system natin. Binigyan ulit ng clue ng teacher. Sabi ng teacher, mahaba yung buhok niya. Sagot ng estudyante, ma'am, lot. Sablay pa rin. Sabi ng teacher, marami sila. Sagot ng estudyante, ma'am, lot in French. Wala talaga po. Sumurinder na lang po yung teacher. Walang natutunan po sa subject. Anyway, joke man lang po. Matik na 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize natin. Ngayon, kung hindi, qualified ka pa rin sa grand tour natin sa December, 10,000 pesos na yung grand prize. Di bueno, mga kababayan, dito na tayo sa topic natin. Bigay ko muna sa inyo yung naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos before natin pag-usapan yung kay Bato. Saka pala, bigay ko sa inyo itong isang balita. Kasi nag-post po si Laila de Lima. Panalo kasi yung ML party list. Sabi ni Laila de Lima, mag-initiate siya ng investigation sa Congress sa possible foreign interference po sa eleksyon. Kasi di ba, noong Friday po, last week, may nahuling milyon na pera. Almost 500 million pesos, mga kababayan yung nahuli. Sa 11 individuals, karamihan po mga foreigners, mga Chinese. Nahuli po doon sa Mactan International Airport, remember? Yun ang tinutukoy ni Laila de Lima na possibly niya mga kababayan gagamitin po sa vote buying. So ito po yung post ni Laila de Lima. Laila de Lima. Sabi diyan, the discovery of almost 500 million in Philippine currency
at the Mactan Airport bound for Manila is in a private jet should be thoroughly investigated, including through an inquiry by the incoming 20th Congress. The fact that the cash is in pesos and is being transported by mostly Chinese nationals on the eve of the election indicates its intended use for vote buying or election bribery. Hindi maaring bigyan ng puwang ang pakikialam ng mga dayuhan sa ating eleksyon. Kailangang managot at singilin ang mga kasabwat sa tangkang pandaraya na ito, banyaga man o Pilipino. Tama si Laila de Lima, mga kababayan. At yun na possibly ang rason kung bakit yung ilang mga pro-China panalo po, pumasok sa Magic 12. Baka ang ginamit na strategy, ito yung nahuli. Paano kung may iba pa na mga pera na lumusot, mga kababayan, dumiritso sa mga local officials, ginamit sa vote buying para yung mga kaalyado nila sa Senado man o sa Kongreso o sa mga local positions, mga kababayan, manalo. So magandang tingnan. Tama itong mga sinasabi, mga kababayan ngayon ni Laila de Lima. O ito yung balita. 6 Chinese nationals, 1 Malaysian, 1 Indonesian, 1 Kazakh, and 2 Filipinos were taken into custody by authorities noong Friday as they were about to board a private plane after they were found in possession of cash amounting to almost 500 million pesos. Naaresto sila po sa Mactan Cebu International Airport, carrying large amounts of money. So sabi dito, this incident raises serious concerns about potential election-related illegal activities including vote buying and money laundering, sabi po ng armed forces. The involvement of multiple foreign nationals strongly suggests the alarming possibility of foreign interference in our sovereign electoral process. The suspects who carried 441.92 million pesos or 168,730 US dollars and 1,000 Hong Kong dollars in cash had claimed upon arrest that the money was part of their winnings from a casino in Cebu. But police authorities doubted the authenticity of a casino certification that was only produced by the group hours after they were arrested. So yun, mga kababayan, yung sinasabi ni incoming ML Party List Representative Laila de Lima. Kailangan na niya yung 20th Congress. Maimbestigahan namin ito. Kasi malamang sa malamang, buti ito nasa kote ng ating mga authorities. What if may iba pa, mga kababayan, na katulad na attempt? Kaya yung mga ilang mga pro-China candidates po, pumasok talaga. So tingnan na lang natin po. Ayaw naman natin po na mag-speculate. Ito binabalita natin based, mga kababayan, sa naging statement ni Laila de Lima. Lalo't may mga previous may mga previous reports ng foreign interference by the Chinese, specifically ng China. Talagang gusto nilang panghialaman ang ating eleksyon kasi gusto nilang mailuklok sa posisyon yung mga friendly po sa kanila, sympathetic sa kanila po. So gagamitin nila yung pera para manalo yung kanilang mga kandidato, para yung mga policies po dapat pabor sa kanila, hindi para sa ating mga mamamayang Pilipino. O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagpalabas na po ng kanyang statement. Ayan Sabi ng ating Pangulo, maraming salamat sa bawat Pilipinong bumoto. Once again, our democracy has renewed itself peacefully, orderly, and with dignity. It is both a celebration of continuity and a call to act on the real challenges of our people face. Filipinos elected leaders who will listen and act on inflation, on jobs, on corruption, and on
the everyday burdens they carry. These are issues we must face head-on. Kita ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag natapos na yung eleksyon, move on agad. Kahit hindi pa nanalo yung kanyang in-endorse na 11. Pero at least majority, mga kaalyansa, kasama sa alyansa ng bagong Pilipinas. 5 or 6 yata mga kababayan ang mula sa alyansa. Yung ibang nakapasok, independent. Tapos sa PDP Laban, si Bongo, si Bato, si Marcoleta. Kumbaga si Amy Marcos, tapos si Camille Villar, last minute, inadapt na lang po ng PDP Laban. Pero si Amy Marcos, matagal na po na sinipa sa alyansa. Di ba? Si Camille naman po, officially, hindi man po siya tinanggal sa alyansa. Kahit hindi na po sa mga last campaign sorties, hindi na po siya sumasama kasi nalagay sa kontrobersya yung prime water. Pinapaimbestiga ng Palasyo Malacanang, siguro nahiya na rin. Di ba? So sabi ng ating Pangulo, to those who supported the candidates of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, thank you for your trust. We may not have won every seat, but our work and mission continue. To those who did not make it, your courage to stand for public service is deeply respected. Public service goes beyond elections. The work of nation building needs all who are ready to serve. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos, walang bleeding heart. Di ba? Very positive lang siya. Kaya hindi nanalo yung lahat ng kanyang mga kandidato. Yan ang pinili ng ating mga mamamayang Filipino. Irespeto natin tulad ng ating sinabi kanina doon sa unang vlog natin, unang video natin. Ipakita natin yung humility in victory and gracious in defeat. Dapat ganun po. Wala nang maraming daldal pa. Di ba? So sabi ng ating Pangulo, as my father once said, if we are to prevail, we must prevail as Filipinos. For it is the only way to endure. If we are to attain our goals, we must march forward, not to the past, but to the future. And we must do this as one family. A nation united. Di ba, mga kababayan, madaling sabi, yung kamay ng ating Pangulo, kanyang ini-extend niya doon sa lahat ng mga nanalo sa ating eleksyon. Mula sa pinakamababang posisyon, municipal city councilors, hanggang sa senador. Kalyado man o hindi kalyado, kailangan tayo ay magkaisa para sa nation building. Yun naman ang purpose kung bakit kumandidato kayo, di ba? Gusto ninyo na maglingkod o di maglingkod kayo po, binigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod kayo sa bayan, hindi sa iisang pamilya. Yun ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, in effect. Although hindi man yan ang pakasabi niya. Nakita ninyo ang ating Pangulong Bongbong, kahit yung hindi mga kaalyado sa mga lalawigan lungsod, pinupunta niya. Kami nga dito sa Bicol, ilang beses pumunta sa Bicol region para magatid ng mga proyekto, mag-implement ng mga proyekto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Presidente siya ng lahat eh. Yes, sabi ng ating Pangulo, ang governance niya is a shared responsibility, a mission that requires unity and burden sharing for the common good. To the newly elected, regardless of party or coalition, I extend my hand. Let us move forward together with open minds and a common purpose. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat. May God bless our leaders, our people, and our beloved Philippines. Yan ang tunay na leader. Hindi kung ano-anong mga pagbabanta kasi hindi kaalyado, kagalit. Wala tayong patutunguhan sa ganyang uri ng leader, mga kababayan. Hindi bagay maging leader ang pag natalo, galit. Di ba?
Kasi unang-una mga kababayan, kahit nanalo pa yung mga kaalyado ni Digong, although minority man lang po, kasi may mga pumasok na dilawan, si Bam Aquino, si Kiko, ang ating Pangulo, presidente pa rin po hanggang 2028. Tama po, maglilingkod siya until 2028. Ano man ang gawin ng mga ayaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, majority sa ating mga kababayan, 60% yung ratings, trust ratings ng ating Pangulo. Di ba? So tuloy-tuloy dapat ang serbisyo. Tapos na yung eleksyon, trabaho na ngayon. Kaya maganda yung reaksyon ng mga netizens po. Well said and God bless you always po, PBBM. Marcos pa rin, noon at ngayon, mabuhay ang bagong Pilipinas. Sabi ni Thinking Pinay, indeed PBBM. God bless PBBM. Sabi ni Feliz Asis Nawi, God bless you always, Mr. President. Sabi ni Resurrection Fernandez, Angel Gel, fair election, congratulations sa lahat ng mga nanalo. Naway makapaglingkod po kayo sa bawat Pilipino na nagtiwala at umasa sa inyo. Magkaisa at sumuporta tayo para sa ikauunlad ng ating buhay. Mabuhay ka, aming mahal na Pangulo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. O ngayon, si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, may statement na rin. Ibigay ko po sa inyo. Yan official statement, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sabi niya po, the objective of the Alyansa campaign was to rally support for the election of senators who could bring their competence and experience to the Senate and help the administration in its efforts to uplift the welfare of our kababayans. In this regard, we consider the victory of most of our candidates a vote of confidence in the Bagong Pilipinas vision of progress, where all Filipinos can live better lives with real economic opportunities for all. Their vote affirms our shared commitment to continue the country's economic gains and preserve the momentum of growth. We view this as a clear signal to move forward with greater urgency and focus, guided by the aspirations of our people and committed to addressing the issues that concern them the most. So, diretso po yung trabaho. Ngayon, yung Congress, dalawa lang yata sa mga members ng prosecution panel ang natalo. So majority ng mga prosecution members nanalo. So ang atin pong aabangan, kasi hindi man pwede na tapos na yung eleksyon, isang tabi na yung impeachment. Kailangan po ma-dispose yung impeachment laban po kay Sara Duterte for accountability. O ngayon, nasa kamay na ng ating mga senador na bago kung sila mga kababayan will vote. Hindi po basado sa mga ebidensya presented, kundi sa kanilang alliance. Sabi ko nga, mga kababayan, pag ginawa nila yon, may 2028 pa naman pong paniningil. Di ba po, mga kababayan? Nasa kamay pa rin natin na mga mamamayang Filipino. Pero nga po, sa mga analysis natin, sabi natin mga kababayan, most of the senators naman, pag nakita nila na napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte, iko-convict yan. Hindi nila titingnan yung kanilang alliance. Mayroon pa ring tiwala tayo sa ating mga senador. Ano man yung kanilang alyansa sa fairness and justice, sa kanilang objectivity mga kababayan, sa pagtingin sa mga ebidensyas, hindi po sa pagtingin sa pagiging kaalyado. Kasi anyway, ang nagluklok sa kanila mga kababayan sa posisyon, mga mamamayang Filipino na dapat nila paglingkuran. Ang sweldo nila hindi man galing sa mga Duterte, kundi galing sa taxes nating lahat. At sabi pa nga natin mga kababayan, itong mga senador may mga kanya-kanyang ambisyon din yan. Alangan naman po, may pagkakataon na sila na panagutin ang nagkasala based doon sa mga nilatag na articles of impeachment, pagkatapos palulusutin nila dahil sa pagtanaw ng utang na loob. Di ba? Mga kababayan, may mga ambisyon din yan. Yung iba gusto maging presidente, vice-presidente. Alangan man, kitang-kita na yung ebidensya, mamimikit mata sila, magbubulag-bulagan. Tama pa? O ngayon, dito tayo sasabi ni Bato de la Rosa na yung panalo daw nila, pagpapakita ng protest sa pagkakaaresto ni Digong.
So sabi dito sa report, De La Rosa received 20,257,087 votes. Kaya sabi niya, this is how high our vote count is. These are protest votes coming from the people who are very much aggrieved about what happened to former President Duterte. Our rise in the result really did come with a very heavy price, and this was the freedom of President Duterte. Yung mga argumento po ninyo, Senator Duterte, malayo sa katotohanan. Kasi po, yung freedom po ni Digong, walang kinalaman po sa boto ninyo. Maupo man kayong senador uli na malamang malabo na makaupo kayo ng matagal. Pati si Senator Bato. Kasi, as you know, may mga patago-tago na nga kayo. May sword of Damocles na nakaabang sa inyo. At yung boto, sabihin pa ninyo na ito ay paniwala ninyo protesta sa pagka-aresto ni Digong. Walang influensya sa pag-release sa kanya doon sa ICC. Ang pamamaraan lang para siya ma-release doon sa ICC, manalo ang defense ninyo. Kung mapapatunayan ninyo, lalo na si Digong, na hindi illegal yung war on drugs na nagresulta sa kamatayan ng more than 30,000 Filipinos. Kaya may kaso kayong kaso si Digong na crimes against humanity. Pag siya na-acquit doon sa kaso, yun lang ang pamamaraan para makamit niya yung tinatawag mong freedom. Tama po, Senator Bato. Kahit pa yung Duterte nanalo lahat. Tapos ang sabi ng ibang mga DDS, napakalakas pa niya talaga ng Duterte, lalo na ni Sara. Kung malakas talaga po si Sara, di sana hindi lang 3 yung nanalo. Sana nanalo si Kibuloy. Si Kibuloy nga po, 3 million lang yata yung nakuhang boto. Napakalayo. May kingdom na siya, mga kababayan. KOGC. Di ba? Nanalo na sana si Ipe, si Bondok. Hindi man nanalo eh. 3 lang ang nanalo sa kanila. Although sympathetic sa kanila yung dalawa na dati kaalyansa, si Jaime at saka si Camille Villar. Kung titingnan po, ang nanalo sa kanila, officially, 3. Paanong nasabi nila na napakalakas ni Sara Duterte? Ang punto nila doon sa Davao. Sa Davao, given na po yung Davao City man lang po, pero buong Pilipinas, hindi man po ganun. Sa buong Pilipinas, majority sa mga nanalo, galyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan, ang abangan natin kung itong si Bongo at Bato makakaupo ng matagal sa 20th Congress bilang mga senador. Kasi po, maging sila naamoy na nila na anytime pwedeng lumabas na po, dala-dala na bit-bit na ni General Torre yung warrant of arrest. Ayun po. At sa susunod na mga araw, ang magiging laman ng mga balita after na maiproklama yung mga nanalo, iyon na po ang impeachment trial sa Senado ni Sara Duterte. Okay po. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo,
napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.